you everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. What can we give that you have not given? We're living, and that's what we give to you, Lord. But I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Purihin natin ating Panginoon. Yes, indeed, brothers and sisters, our pain can be a blessing if we offer it to God. Amen? From now on, no more wasted pain. Walang problema na sayang. Pag dumarating ang problema, pag dumarating ang pasakit, offer it to God. Amen? Amen? Huwag tayong magrereklamo. Dahil yung ating Diyos, binata ang lahat ng pasakit. Why? Because of His love to us. You may be seated again. Later on, we're going to sing another song, another popular song na madalas nating awitin. Pero ano bang ibig sabihin nito? You know what? Mamaya-maya, we're going to venerate the cross. Sinong nakabitin sa krus? Si Jesus. At you know, brothers and sisters, ang pinakamasaklap doon, habang siya nakabitin, siya po'y tinuya. Isa sa mga pagtuya sa kanya ay nilagyan ng si Jesus ng Nazaret, hari ng mga Hudyo. Hindi po yun paggalang eh. Actually, yun po ay pagtuya. They mock Jesus. Bakit po? Ang mga Israelita ay they were expecting a king, a powerful king. Merong military na kayang durugin ang mga Romanong sumasakop sa kanila. They were expecting a Superman. Kailangan dumating Cruz man, hindi si Carrot man. They were expecting a Superman na pagtatamaan ng kidlat ang mga taong sumasakop sa kanila. Sila po ay na-discourage nung makitang yung kanilang inaasahang hari na magliligtas sa kanila, ayan, nakabitin sa krus. So they mock Him. Nilagay nila, patuya, Jesus, King, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Oo nga naman, ano? Pag sinabing hari, ang naiisip natin, kapangyarihan, mayaman, merong sandatahan, manlulupig. At kapag sinasabi nga natin, ang salita ng hari ay hindi nababali. Wala kang magagawa
kundi sundin ang utos ng hari. You really have to follow. Ang pag-i-implement kasi ng kapangyarihan minsan ng mga makapangyarihan sa atin, yung mga naghahari-harian sa atin, ay sa pamagitan ng pamimilit. Wala kang magagawa. Kailangang sumunod. Yan ang kapangyarihan dito sa mundo. Amen po ba? Amen? Nakaranas ba kayong sumunod dahil pinilit kayo? Of course, sa ating gobyerno. Kapag batas. Amen? Minsan, kahit mataas ang tax, pag hindi ka nagbayad ng tax, lagot ka. Kangino? Ay, hindi ko na sasabihin. But then again, brothers and sisters, yung ating hari na nakabitin sa krus, hindi po gumagamit ng pamimilit. Amen? Sino po dito ang napilitang dumalo sa gawain ngayon? Sa pilitang dumalo sa gawain. Sino pong pumilit sa ating pumunta dito? Ha? Wala. Bakit kayo nandito? Dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Yan mga kapatid, ang ating hari do not use his power to coerce. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para tayo pilitin. Ginamit niya ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang kapangyarihan. Amen? Katulad nga, sinabi ng isang awit, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang lumalapit, ang siyang kapangyarihan upang ako'y lumapit sa iyo. Amen? Sinong nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Yung karanasan natin ng pag-ibig ng Diyos, ang siyang lumapit o inilapit tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo pinilit, kundi tayo'y inakit ng pag-ibig ng Diyos. This is because of the power of love of Jesus Christ. Again, let us rise, stand, and sing this beautiful song. Let's all sing. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Let us place our hands on our chest. Sabi pa ng ating punong lingkod, ilagay natin ang ating puso sa ating kamay. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Yes, Lord. By the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I reign, I rise up like the eagle, and I will soar in you. Your spirit leads me on, by the power of your love. Let us sing it from the heart. Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love.
renew my mind. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love, Lord. By the power of your love. Let our voices resound to the power of the love of Jesus. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord. Hold me close, let your love surround me. Bring me near. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Tunay nga mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang umakay at umakit sa atin upang dalhin tayong lahat dito sa dakong inilaan ng Diyos. May mga taong ginamit para tayo akayin sa gawain ito. But it is actually the love of Jesus who draws us near to Him. Nothing more. Hindi nga biyaya ng Diyos ang umaakit sa atin dito. Yung biyayang material. Kaya ka pinagaling dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ka pinuspos ng biyaya dahil mahal ka ng Diyos. Wala nang iba, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nothing more, nothing less, but it is the power of the love of God. Amen. Sabihin natin, Panginoon, akayin mo po ako lalo sa iyong presensya sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Hold me close. Let your love surrounds me. Let us sing it again. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, Lord. Draw me to your side. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your And I will soar with you, Lord. and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Tayo'y
lahat ng ating Panginoon dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, mahal ka ni Lord. Kapatid, pinagaling ka ni Lord. You are healed. You are now healed. Sabihin natin, may awa at habag ang Diyos. God is gracious. God is full of mercy and compassion. And you know what? Sa Kanyang paghihirap, it is not only that we are saved spiritually, we are saved physically. Dahil sa Kanyang paghihirap, pinagaling ka. Pinagaling ka na. By His wounds, we are healed. Surely took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace, the punishment that brought us peace was upon Him. By His wounds we are healed. 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 Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace, the punishment that brought us peace was